Paanyaya sa pagdiriwang at pagsamba, halina't purihin natin ang Diyos na sa pag-ibig ay lumikha sa atin, nagpalaya at tumawag upang ibahagi natin ang buhay sa lahat. Purihin natin ang diwang banal na nagbigay ng lakas upang tayo magtotoo sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na nagdala ng katarungan at kapayapaan na nagtutulak sa atin upang maglingkod sa sangkatauhan. Papuri sa Diyos na manlilikha, kay Kristo na ating tagapagligtas, at sa diwang banal na nagpapalakas at pumapatnubay sa atin ngayon at magpakailanman. Tayo pong lahat ay manalangin at damhin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Pinupuri at dinadakila at pinapasalamatan ka po namin sa araw na ito. Maraming salamat po sa panibagong buhay, lakas at pribilehiyong muli kaming magkatipon bilang iyong mga anak upang sambahin ka at dakilain sa iyong banal na pangalan. Mapagkumbaba po kaming lumalapit sa inyo upang humingi ng kapatawaran at sa aming mga kasalanan. Linisin mo po ang aming puso at isipan at alisin mo ang anumang maaaring maging hadlang upang lubos po naming maunawaan ang inyong salita. Dalangin po namin ng iyong banal na Espiritu ang manguna sa aming pagsamba. Buksan mo po ang aming puso sa salita na maririnig po namin ngayong araw. Basbasan niyo rin po nawa ang isa sa naririto at ang nakikibahagi sa online po. Naway maranasan po namin lahat ang iyong presensya at ang kapangyarihan ng inyong pag-ibig saan man po kami naroroon. Pinagkakatiwala rin po namin sa inyo ang lingkod na magbabahagi ng iyong mensahe. Pagkalooban mo siya ng karunungan, kalakasan at katapangan upang maipahayag niya ang buong katapatan ng inyong salita, Panginoon. Naway ang bawat mensaheng aming marinig ay magbunga ng pananampalataya, pagbabago ng buhay at higit sa lahat ay ang paglapit sa inyo, Panginoon. Ang lahat po ng pagpupuri, karangalan at kaluwalhatian ay sa iyo lamang. Ito lamang po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang Diyos lamang ang karapat-dapat sa ating tiwala at katapatan. Subalit hindi tayo nagtiwala at ang ating katapatan ay hindi tiyak. Ang sandaling ito ng pagsisisi ay nagbibigay ng pagkakataon na mapagaan ng ating kalooban para maranasan ng kapatawaran at mapanibago ang ating tipan sa Diyos na walang hanggan. Mga kapatid, ang ating Diyos ay mabait, mabuti at mahabaging Diyos. Hindi niya itinataboy ang sinumang lumalapit sa Kanya at humihingi ng kapatawaran. Sumainyo nawa ang Kanyang kapayapaan. Amen. Sa unang mula, ngayon magpakailanman, walang hanggan. Amen. Amen. Ang biyaya at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoong Diyos, ang siya nawang sumainyong lahat. Sumaatin nawa ang biyaya at kapayapaan at magbatian po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Purihin ang Panginoon. Peace be with you. Sumayin niyo ang kapayapaan. Peace be with you. Sumayin niyo ang kapayapaan. Lumapit tayo sa Diyos sa pananalangin. Pinupuri at pinapasalamatan ka po namin, aming Panginoong Diyos, sa araw na ito. Sa paghahatid mo sa amin, sa dakong ito, sa kabila ng maraming mga limitasyon, at mga balakid na sa amin ay humahadlang. Salamat po, Panginoon, sapagkat tinipon mo kami upang ipaalala sa amin na mayroon kaming banal na tungkulin ng pagbabalik sa iyo ng mga pagpapala at biyayang ipinagkakalob mo sa amin. Ng pagsamba at pagpupuri at pagpapasalamat sa mga ginagawa mo sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa presensya ng banal na Espiritu na umaakay sa amin at nagbibigay inspirasyon. Salamat po, Panginoon, na sa kabila ng maraming mga pagsubok na dumarating sa amin, ay hindi natitinag ang aming pagtitiwala sa iyo. Ikaw pa rin ang nananatiling makapangyarihang Diyos sa kabila ng kalamidad na dumarating sa aming bayan, sa kabila ng mga kaguluhang politikal, sa kabila ng mga kahirapan at krisis, sa kabila ng mga suliranin ng maraming tao, ikaw pa rin ang nananatiling Diyos. At ikaw ang maghaharing magpakailanpaman.
Ikaw po ang aming sinasamba at pinupuri sa Espiritu at katotohanan. At kami po ay nagtitiwala at umaasang sasamahan mo kami ng iyong banal na Espiritu sa pagkakataong ito. Maraming salamat po sa presensya ng bawat isa. Salamat po sa mga kapatid namin na narito ngayon at inakay mo. Sa mga nanggaling sa malalayong lugar, iningatan mo sa paglalakbay. Salamat, Panginoon. Salamat din sa nakakamta naming pag-asa at kagalakan sa kabila ng karamdaman. Nagtitiwala kami, Panginoon, sa iyong kalooban. At anuman po, Panginoon, ang aming maging karanasan, ang dalangin namin naway manatili kaming nakakapit at nagtitiwala sa iyo. Salamat po sa presensya ng mga anak mo ngayong araw na ito. At nawa po, Panginoon, ay ibuhos mo sa amin ang iyong pagpapala, ang pakikipisa ng banal na Espiritu at inspirasyon sa paglilingkod. Ikaw nawa ang maghari sa aming buhay. At ikaw nawa ang maging sentro at ng aming pagsamba. Sa iyo namin nawa ituon ang aming sarili sa pagpupuri sa iyo. Maraming salamat po sa iyong bendisyon sa aming lahat, sa mga narito at sa mga kasama namin online. Ang iyo nawang patuloy na pakikipisa na aming maranasan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang daing namin, O Diyos ay dinggin, kapayapaan mo, nasa tayo pong lahat ay magsitayo sa pakikinig ng bahagi ng banal na kasulatan na ating pagninilayan sa araw na ito. Mga awit 34, 1 hanggang 8. Psalms 34, 1-8. Si Yahweh ay aking laging pupurihin. Sa pagpapasalamat, hindi ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig matuwa. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y inililigtas sa hirap at dusa. Anghel yaong bantay sa mga may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkup. Ang galing ni Yahweh, hanaping masikap. Yaong nagtitiwala sa Kanya, naligtas, ay maituturing na taong mapalad. So, sumatinawa ang pagpapala ng ating Panginoon, ang ating tugon. Salita mo ay isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Tayo ay makinig sa mensahe ng awitin.
cheering on the faithful. Their lives a stirring testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race not only for the prize, but as those who've gone before us. The heritage of faithfulness passed on through godly lives. May all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. May all who come behind us find us faithful. After all our hopes and dreams have come and gone, and our children safe through all we left behind, may the truths that they discovered become the light that leads them to the road which must guide. May all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to Thank you. Find us faithful. Yan sana ang ating maging dalangin palagi. Dalangin at adikain. Sana yung mga tayo ngayon na nabubuhay pa ay makita ng ating mga nauna na sa atin na tayo ay tapat sa kanilang itinuro at itinagubilin sa atin. At sa palagay ko naman ay matatagpuan nila tayong gayon nga. Tayo sandaling manalangin. Salamat, Panginoon, sa paalala sa amin ng awitin na aming narinig.
Panginoon, tulungan mo kaming patuloy na maging tapat sa iyo sa anumang panahon at pagkakataon. Sa panahon ng kalakasan, panahon ng kahinaan, sa panahon ng karamdaman at ng kalusugan. Sa lahat ng yugto ng aming buhay, tulungan mo kaming manatiling nagtitiwala sa iyong kapangyarihan. Pangunahan mo po kami at gabayan. At naway ang aming pagninilay ay magdulot sa amin ng patuloy na pagyabong sa pananampalataya. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Good morning! Ang ating pagninilay ngayon ay batay sa mga awit 34. At ang title ng sermong ito ay Hiram sa awit 34:8. Tingnan at lasapin. Ganito po yung sabi sa yung lumang Biblia natin, yung translation dito. 34:8. Tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang taong nananalig sa Kanya. Tingnan mo at lasapin. Yan po ang ating pamagat. Sa English Bible, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Para bang ang pananampalataya o ang ating Diyos ay parang dito sa tekstong ito, parang pagkain. Taste. Lalasahin mo, lalasapin mo. Tikman, tingnan at lasapin. Ako po ay may paboritong pagkain. Japanese food. Of course, mahilig ako sa Filipino food. Pero gustong-gusto ko yung miso ramen. Ang sarap-sarap po nun. Dinadayo ko po yung restaurant na napakalayo doon sa Tanawan, Batangas. Ang pangalan ng restaurant ay Ipon Yari. Masarap pong kumain doon. Lahat ng pagkain ay authentic na Japanese. At ang sarap ng kanilang mga sushi, lalo na yung sashimi. May mga daming wasabi. At saka yung mga iba't ibang maki. Ang pangalan po ng restaurant ay Ipon Yari. Ipon Yari. Japanese. Pero, pagkatapos mong kumain at magbabayad ka na, nag-iiba po yung pangalan ng restaurant. Hindi na Ipon Yari, kundi Yari Ipon. Kaya madalang akong kumain dun eh. Yari ang ipon. Pero napakasarap po talaga ng kanilang miso ramen. Pero, alam nyo, kahit gaano ko i-describe sa inyo ang anumang pagkain, o ikwento ko man sa inyo kung gaano kasarap yung lasa ng miso ramen na yun, hindi nyo ito maunawaan hanggang hindi ninyo natitikman. Yes, that's the truth. You will never know for yourself until you try it. You have to taste it. And then you will see that it's really good. Yan po yung laman ng scripture natin ngayong umaga. Sabi ng Psalm 34:8, sabi ng salmistang si David, "O taste and see that the Lord is good." Ito pong mga awit 34 ay attributed kay David. Alam na alam po ni King David
yung goodness of God. Actually, ang tunay na title ng sermon ko ay The Goodness of God. Kaya lang maganda yung thought-provoking yung taste and see. Tingnan at lasapin. But this is about the goodness of God. Kasi yun po ang context ni King David. Ang Psalms 34 ay isang testimony ng kanyang tunay na naging karanasan. At ang dami po niyang karanasan na nabasa natin, lalo na dun sa 1 Samuel 17 and 1 Samuel 18. Doon po nasusulat ang maraming karanasan na sa huli ay naging patunay ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Dahil hindi ilang beses na iniligtas siya ng Diyos sa panganib. Hindi po naging madali yung karanasan nila nung kanyang pagkabata. Mahirap maging pastol. At ang pastol ay parang nobody. Parang dispensable. You know, pinagbabantay ka ng tupa sa gabi, pag dumating yung mga leon at mga oso na gustong kainin yung mga wild, gustong nakawin yung tupa, ikaw ang lalaban. Para lang hindi. Parang yung buhay mo ay baliwala lang kumpara sa mas mahalaga pa ang tupa. Ganun ang karanasan ni David. Napapalaban siya talaga sa mga leon, sa mga tigre, sa mga oso, mga asong gubat ang tawag. At maraming pagkakataong siya'y nagwagi. Bata pa rin siya nung siya'y napalaban kay Goliath. Pero siya'y nagtapos na tagumpay. Hindi madali yun. Hindi madali. Lahat ay takot kay Goliath. Sa mga Israelita ay takot sa mga Pilisteo. Pero sa tulong ng Diyos, nagtagumpay siya. Wala siyang maraming mga, ang tawag nila doon ay baluti o shield. Hindi niya kaya't mabigat yun eh. Pero nagtagumpay siya. Sa kabila ng kalaban niya ay 7-footer at siya naman ay parang mga 4 feet lamang. Bata pa siya eh. Lalong hindi madali yung naging karanasan niya kay Haring Saul. Alam naman niyo yung istorya. Bianan niya si Haring Saul. At kasi kaya niya naging bianan ay nag-ano siya si Haring Saul na ipakakasal sa prinsesa, anak niya, yung sino mang makakatalo kay Goliath. At si David ang nanalo. At bibigyan pa ng kayamanan. Nung siya'y nandun na, talagang yung magbianan hindi laging magkasundo. Akalain mo ang nagpahanting sa kanya, yung bianan niya. Ang dahilan lamang ay nagseselos. Mas popular kasi siya dahil napatay niya si Goliath eh. Yung mga tao ay kinakantahan pa si Saul ng pang-insulto. Parang nambubuli. Si Saul nakapatay ng 10,000. Si David ay 100,000. Ganun yung mga chant nila. At naiinis si Saul kay David. Talaga yung magbianan malimit hindi magkasundo. Madalang yung magkasundo talaga. Marami akong nakita ng ganun. Sabi, mabuti pa si Adan. Ingit na ingit kay Adan. Ay bakit? Walang bianan. Naikwento ko no isang araw yung magkaibigan. Nagkita, magkumpare. Pare, nakagaling.
Doon sa sementeryo, libing ng aking biyanan eh. Uy, bakit ang dumi mo? Ba't puro kakalmot? Eh, lumaban eh. Nanlaban. Ang hirap ng ginawa ni Saul kay David. As in, talagang nagtago. Si David, matagal na panahon dahil mismong si Haring Saul ang nagmamalupit sa kanya. Marami ang istorya ng pinagdaanan ni David na hirap. Pero sa huli, ang lahat ng patotoo niya ay siya'y nagtagumpay at ayon sa kanya, lahat ng tagumpay niya ay dahil tinulungan siya ng Diyos. Siya ang nagpapatotoo at napakarami niyang patotoo sa Biblia na siya ang katibayan ng kabutihan ng Diyos. Yes po, napakabuti ng Diyos. Hindi lamang kay David, kundi sa ating lahat na mayroong takot sa Kanya. Dapat wag nating kakalimutan yan, kahit na tayo nagkakaroon ng mga suliranin ngayon. Mayroong 3 areas kung saan nakita natin na ipinakita ng Diyos ang Kanyang kabutihan. Ang una, we see God's goodness in creation. Hindi lang tayo nakakita, kundi nung mismong likhay ng Diyos yun sa Genesis at nakita niya na ito'y mabuti. Ang galing ng Diyos. Alam niya kung ano ang kailangan natin. Pagkatapos libre niyang ibinibigay. Yung basic needs natin, ang ganda-ganda, yung tubig, hangin, araw, di ba, ulan, wala pong ibang mapag-attributan niya maliban sa Diyos lamang. Lupa, nagpo-produce ng pagkain, everything. At hindi lamang yan kagandahan ng creation, kundi we see God's goodness in His daily provision. Yung naging sustainable po ang ating buhay. Hindi dahil sa atin, hindi dahil sa trabaho natin, hindi dahil matalino tayo, kundi dahil inilagay na ng Diyos lahat ng mga provision para sa maging sustainable ang ating buhay. Everything. Ang problema lang, yung mga tao, sinisira talaga, kaya hindi naging sustainable ang buhay Nanood ako nung minsan, concert ng Asin, Lolita Carbon, doon sa magandang theater doon sa Alabang. Kinanta yung very famous 50 years ago na song nila na masdan mo ang kapaligiran. Parang 50 years ago, sinabi na nila yon. Ang mga bata ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman. Dati, ang dagat ay kulay asul, ngayon naging itim. 50 years ago, nagsabi na sila na alagaan nyo ang kapaligiran kasi hindi yan magiging sustainable pag sinira yan. At ganun nga ang nangyari. Kinanta ni Lolita, sabi niya, yung original na singer, sabi niya, nalulungkot ako. Kasi kanta na lamang ang kantang ito. Hindi naging buhay ng mga tao. Bagaman ngayon, yung kantang yon, sabi niya, kahit walang ibinigay sa kanilang royalty, nasa DepEd, na ngayon, curriculum, yung kantang masdan mo ang kapaligiran. Ang ating Diyos ay hindi lamang creator. Siya po ay sustainer. Pero, nakita rin natin at nakita ni David
ang God's goodness in redemption. Psalms 86:5, For you, O Lord, are good and forgiving, abounding in steadfast love to all who call upon you. At kita rin natin sa mga awit 91 at sa mga awit 103, ang ministry, ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Ministry ng healing, pagpapagaling. Maraming mga tao ngayon ay may ministry ng healing, pero hindi pagpapagaling. Hindi healing na lang ng healing. Ang sabi sa 103 ng mga awit, yung aking sakit, inaalis mong lahat. Ang Diyos ay papurihan at huwag mong lilimutin yung kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanay siya nagpapatawad, ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako inililigtas at pinagpapala ko sa pag-ibig niya't habag. Sa sarili ang dulot niya ay kasiyahan. At doon sa Psalms 91, ang gandang-ganda talaga ako doon. Yun yata yung paborito ng mga El Shaddai. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at sino man taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay saklolohan, aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko ng mahabang buhay. At yun ay natupad. Dalawa dito ang kasalukuyang nag-i-enjoy ng, sabi ng Diyos, na bibigyan ko kayo ng mahabang buhay at kalagalakan. Ma'am Nina, nag-celebrate po siya ng 90th birthday. Palakpakan natin ating Panginoon. Siyempre, Nanay Emma. 90, ano, Nanay? 96. Aba. Wow. You see, ako po naniniwala na yung patotoo, hindi lang ni David, kundi ni Solomon, na sa tanang buhay niya, wala pa siyang nakitang nagtapat sa Diyos na malimos, naghirap, at ang mga anak nila ay naging walang kabuluhan. Sabi niya, I have never seen a faithful na naging mendicant, begging for bread. Napakalalim ng habag sa atin ng Diyos. Puno siya ng pagtitiyaga. Psalms 145:8. Ang pagtitiyaga ng Diyos sa atin ay hanggang doon na lamang. Sa Romans 2:4 at saka sa Ephesians 2:4, ang ganda nun. Ang ganda eh. Parehong 2:4 yan. Ang sabi doon, sapagkat siya'y napakabuti, mapagpigil at mapagpaumanhin. Hindi mo ba alam na binibigyan kaniya ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay? Kaya napakabuti niya sa iyo. Kaya mostly ang laman ng maraming patotoo ay ang kabutihan ng Diyos. Paano ba natin palaging maunawaan at matutugunan ang kabutihan ng Diyos? Ang unang challenge sa atin ay itong Psalms 34, taste and see. Damhin natin, sikapin natin, hanapin natin para makita natin. Maaaring dumaranas tayo ngayon ng suliranin. Pero napakahabang panahon na wala kang suliranin at ikaw'y masaya. Di ba? So, huwag mong kakalimutan yon. Kailangan tingnan mo yon. Ikalawa, shift your focus. Huwag nating hayaan na ang problema ang ating nararanasan ay takluban nito
ang kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa atin. Malimit nating makalimutan ang magpasalamat sa Diyos, lalo na kung tayo dumadanas ng mga suliranin at mga pagsubok. Ang nasa isip natin ay parang pinapalo tayo, pinaparusahan tayo ng Diyos, o kaya tayo ay sinusubok. Hindi po. Ituon natin sa ating, yung ating paningin, huwag nating ituon sa suliranin, kundi ituon sa pag-asa. Sapagkat ang Diyos natin ay Diyos ng pag-asa. Ang lahat ng bagay ay may dahilan. Sure ako dyan. Ang lahat ng nagaganap sa ating buhay ay hindi lang natin kayang makita ang purpose ngayon, pero sa huli, meron palang magandang plano. All things work together for good to them that love God. Hindi madaling maintindihan yan. Pero, nung si Joseph, ang nakaranas niyan, siguro isinusumpa ni Joseph yung nangyayari sa kanya. Dahil, ibinenta siya ng kanyang mga kapatid, pinagselosan, bunga ng conspiracy, lahat ng kapatid niya, nagkaisa, itapon siya. Sabi, namatay daw, pero binenta. Pagkatapos nagdusa siya, nakakulong siya, naghirap. Pero sa wisdom na binigay ng Diyos, nag-end up siya na maging hari ng Ehipto. At yung lahat ng kapatid niya, hindi niya pinaghigantihan, kundi tinulungan niya. At yun ang naging dahilan. Kaya siya, sa halip na siya magalit sa Diyos, siya nagpasalamat sa ginawa ng kanyang mga kapatid. Yung pala ang daan para siya maging hari. Hindi natin kayang abutin ang isipan ng Diyos. Ang kailangan lang natin gawin ay tikman natin, damhin natin, tingnan natin, at lasapin natin ang pag-ibig ng Diyos ngayon, anuman ang ating karanasan. Ngayong araw na ito, tayo nagpapasalamat sa Diyos at tayo ay magdiriwang. Sa Leviticus kasi, laging kumain kayo pagka kayo nagpapasalamat. Ang una po ay dahil nagkaroon tayo ng titulo. Ang tagal nating pinapangarap yan. Namatay na yung mga magulang natin sa iglesyang ito na nangangarap at hindi nila naabutan ang araw na ito. Naalala ko bigla si Dr. Montesillo. Worried na worried po siya na ang lupa natin ay baka mawala balang araw kasi walang titulo at wala sa pangalan ng United Church of Christ in the Philippines. Natupad ngayong araw na ito ang pangarap ni Dr. Montesillo. May titulo na tayo, United Church of Christ in the Philippines. At ito po ay mananatili hanggang may natitirang naninindigang United Church of Christ in the Philippines dito sa Candelaria, mananatili ito, property ito sa kanila forever. Wala bang palakpakan? Ang tagal na pangarap niyan. Kahit ang hirap. Kasi sa panahon ngayon, napakahirap magpatitulo. Ganito, 370 square meters lang ito. Pero mahigit kalahating milyon ang ating ginasta. Ay isang kukuha ba basta-basta ng pagpapatitulo? Ang totoo nga po yan ay may utang tayong 120,000 doon sa school para maibayad kasi yun lamang isang buwis lamang, halos 200,000, 145,000. Ang dami ng binabayaran. Dahil yan po yung unang proseso wala tayong dokumento, gumawa ng para, may pangalan muna sa isang membro, kay Jajad. Pagkatapos, from Jajad, nilipat, hindi na kay Jajad ngayon, kundi na-donate na niya sa United Church of Christ in the Philippines. Kaya lungkot na lungkot ang kapatid na babes Ganon po yung proseso Doon sa una may bayad, ikalawa may bayad, ang laki. Kaya nagkautang tayo ng 120,000 para matapos na. At ngayon naman ay titulado na, kaya magdiriwang tayo. Pero magpa-fundraising pa rin tayo para mabayaran yung 120,000 na utang. Tayo rin ay nagpapasalamat sa Diyos
dahil sa mga nagsipagtapos. Si Jelay, tumayo ka nga Jelay, cum laude yan. Si Risa, tumayo ka nga Risa. Nasaan ang nagtuturo ng Sunday School? Si Joyce, tayo Joyce. Yan. At saka si Rich Ann, si Rich Ann. Wala, Ako po'y natutuwa dahil ang hirap ng kanilang mga pinagdaanan. Kami nga po dito nag-aambagan sa mga allowances ng mga yan Pero akalain mo, nagtapos sila. Tuwan-tuwa, marami mabuti, hindi buntis. Nakatapos. Yan ay isa sa gusto nating matikman na tinitikman na biyaya ng Diyos. Nagpapasalamat po ako dahil umabot ako sa 63 years old. 63 at saka 36. 36 years na po akong ordained minister ng UCCP. 63 at saka 36. Nagpapasalamat ako sapagkat napakarami nating biyaya na dapat ipagpasalamat. Sa kabila ng hindi kagandahan ng estado ng ating bansa, bukas may State of the Nation address. Hindi naman kagandahan ng estado natin. Pero sa kabila ng mataas na bilihin, sa kabila ng kaguluhang politikal sa ating bansa ngayon, may dahilan po tayo para magpasalamat sa Diyos. Marami po. Ang kailangan lamang nating gawin ay tingnan at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Kagaya ng pagbibigay ng birthday sa Ma'am Nina na 90 years old. Dapat yan i-celebrate talaga. Kahit nakalagpas na, dapat yan. Nilalasap natin yan. At enjoyin natin yan. Hindi lahat ay nakakaranas ng ganyang pagpapala. May dahilan para tayo ay magpasalamat sa Diyos. Ang kailangan lamang natin gawin ay tingnan at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. At huwag nating kalilimutan na kahit po tayo ay may pinagdadaan ng mga problema, gaya ng sakit, gaya ng problemang pinansyal, gaya ng problema ng pagtanda, gaya ng problema sa relasyon, hindi po mababago ang sinasabi sa atin ng Biblia. Nahum 1:7. Ang sabi po doon, si Yahweh ay napakabuti, matibay na kanlungan sa panahon ng kaguluhan. At dito po nagsimula yung ating sigaw. Ano ang sigaw natin at ano ang tugon? God is good all the time. Yan po ang sinasabi sa Nahum 1:7. God is good. Sa lahat ng panahon, ang Diyos ay napakabuti. Pasalamatan natin siya. To God be the glory. God bless you. Purihin ang Panginoon. Tayo po ngayon ay dumako sa paghahandog. Sa Diyos nagmula ang kayamanan at karangalan. Taglay niya ang kapangyarihan at kadakilaan at siya ang nagbibigay ng lakas sa lahat. Sa diwa ng katapatan at pagsamba ay ialay natin sa Diyos ang ating mga kaloob.
Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing no my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. Worthy is the
Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa araw-araw niyo po na pagbibigay ng biyaya sa amin sa kahit na anong paraan po, Panginoon. Kaya ngayon po ay ibinabalik po namin sa inyo ang nararapat sa inyo, Panginoon. At tuwa po, itong mga handog na ito ay magamit po namin sa pagpapalago pa ng inyong simbahan at misyon, Panginoon. Ito lamang po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning. Bago po tayo umawit ng awit sa pagtatalaga, ilang balita lang po. Welcome po sa bawat isa. Salamat sa Panginoon sa inyong presensya sa araw na ito. At wag po kayong aalis pagkatapos. Papadla ko yung gate. Dahil po marami tayong nandang pagkain para tayo'y magdiwang, magsaya at magpasalamat sa Diyos. Basta nagpapasalamat may pagkain. Kahit po anong meron dyan, pagsalusaluhan natin. At salamat sa inyong mga share, sa inyong mga dala. Thank you. Maligayang kaarawan. Happy birthday. Jocelyn Cantona, Gretel Suarez, Shidken Icaro, Lorna Trentin, at saka kapatid na Andre Villa Senior. Meron pa? Merong text dito galing sa Chicago. Brendon Gutierrez. Happy birthday. Eugene Suarez. At of course, ang ate Nita Manalo. Salamat po sa Diyos sa mga pagpapalang dumarating sa ating buhay. Awitan natin sila ng ating awit pambirthday. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God. May the Lord God bless you. Salamat sa pagpapala ng Diyos. Sa anniversary, meron ba? Wala. Kasama po yan sa ating pagdiriwang ngayong araw na ito. Salamat doon sa mga CYF na nagulat ako. Merong dekorasyon doon eh. Thank you. Sila po ang naghanda niyan. At wag po tayong aalis. May salo-salo tayo tanghalian. At ganun din. Pagkatapos po nito, para historical ang araw na ito, ay tayo ay magpipicture bilang kongregasyon. Meron diyan naman kapatid na Edwin. Para po marami tayong file pictures na magagamit natin sa ating centennial celebration. At sapagkat historical ito, makasaysayan itong araw na ito. Advance notice po, ang ating taunang dedication and fellowship of the Liscoin sa September 12, 2026 sa Lucban, Quezon Gymnasium. Bago po ito. At kaya lang ho, iba ang hiling dito. Bukod dun sa may kulay yung damit natin, may color coding, ay kung pwede daw po ay hanggat maaari, ay naka-rubber shoes lahat. Bago daw po yung sahig dun sa pang-basketball lamang yun, pinagamit sa atin. Bawal daw ang nakatakong, taka yung mga sensitive yung sahig. So, rubber shoes lang daw. Pwede. Ngayon lang ako nakaranas na mayroong ganitong notice. Ang ating Fellowship of Corinth, more than 40 years na tayong nagsa-celebrate nito.
Ito po ay bilang paggalang sa kahilingan nung nagpahiram ng lugar ng munisipyo ng Lukban. At yung pong details nito ay ihahabol na lamang natin. Pagkatapos po ng picture taking natin, tayo po ipaparoon na sa ating kainan. Dito na tayo magpipray. At gaya ng dati, yung mga seniors ang ating paunahin, pagkain, at ating mga panauhin, at tayong mga malakas-lakas at bata-bata pa ay pwedeng kulang yung ating lamesa. Hindi naman makakasapat lahat ng lamesa. Marami namang lugar dito. Kahit diyan sa labas may lugar. Kaya basta paupuin lang natin ng ating mga tito, tita, lola, lolo, and sila ang paunahin natin. At akin pong hinihiling na magpanalanginan tayo sa isa't isa. Dumalo po tayo sa ating prayer meeting kapag Wednesday. At napakahalaga po nito. Wala po muna tayong Sunday school pagkatapos na ating pagsamba. Akin din pong hinihiling na sa halip na ang ating offering ngayon ay yung nakalagay para sa Centennial Celebration Fund, ilagay na lang natin muna sa titling, yung ating bayarin doon sa pagkapagpatitulo ng ating lupa. Sana tayo magtulungan para mabayaran natin yung 120,000 na ating hiniram. Salamat sa Panginoon. Lumakad tayo sa liwanag ng pag-ibig. At kasabay nito tayo ay maghandog. Dali ng bandila ng pagkaligtas, magpahanggang sa wakas. Ayut lakbayin ang matataas na salungahin. Tulong ni Jesus ay laging sa atin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon. At lubos-lubos ang aming pasalamat. Dahilan sa tinulungan mo kami at tinutulungan mo kami sa tuwi-tuwi na. Lubos po kami nagpapasalamat sapagkat meron na kami ngayong katiyakan
na ang simbahang ito ay nasa aming pag-aari habang kami ay nabubuhay at ang mga susunod sa amin dahilan sa pagtulong mo sa amin upang mapatituluhan ito. Lubos po kayo nagpapasalamat para sa mga kapatid naming nagdiwang ng kaarawan kasama na iyong lingkod. Salamat din po sa mga nagsipagtapos na iyong tinulungan at pinagpala, inaruga at kinalinga at sinamahan upang malagpasan ang mga pagsubok ng buhay sa pag-aaral. Maraming salamat din, Panginoon, sa mga pagkalinga mo at pagtulong sa mga minamahal naming mga magulang sa iglesyang ito. Kagaya ng aming Ma'am Nina, kagaya ng aming Nanay Emma. Maraming salamat sa mga binigyan mo ng karawan ng mga kapatid namin na patuloy na tumutulong at sumasama sa amin kahit nasa malalayong lugar, katulad ng aming kapatid na Brandon Gutierrez. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapala mo at pag-iingat sa pamilya ng aming mga kapatid, Kuya Ubing at Feby, sa kanilang naging paglalakbay at nakabalik ng malulhati. Sa iyo po namin nadalangin ang Kuya Ubing na nawa po'y kahit mayroon siyang kaunting suliranin sa katawan, ay patuloy niyang maalala ang iyong kagandahang loob at ang iyong kalakasang ipinagkaloob sa kanya sa matagal na panahon. Panginoon, kami po ay humihiling na patuloy mong palakasin naming pananampalataya. Yung mga kapatid naming naninikluhod ngayon, nadalangin namin sila sa iyo, anuman ang kanilang kahilingan, nawa po'y makamtan nila ito. Anuman ang kanilang minimithi, naway sang-ayon sa iyong pag-ibig sa kanila, ay makamtan nila ang kanilang dalangin, kahilingan at pasalamat. At Panginoon, humihiling po kami sa iyo na sana po patuloy mo kaming samahan, bendisyonan. Pati po ang mga pagkain aming pagsasalusaluhan, hinihiling namin ito'y iyong basbasan. At ito naway magdulot sa amin ng kalakasan, patuloy kaming bigkisinawan ito sa aming pagmamahalan at pagtutulungan at pagiging magkakapatid. At dumadalangin kami, Panginoon, na naway lagi mo kaming pagkaisahin, bigkisin sa iisang misyon, sa isang layunin, sa isang hangarin, na ikaw ay sambahin at paglingkuran. Igawad mo po sa amin, Panginoon, pati sa aming mga kapatid na kasama na nananambahan ngayon na nasa malalayong lugar, mga kasama namin online. Igawad mo po, Panginoon, sa aming lahat ang iyong banal na bendisyon sa pamagitan ng iyong abang lingkod. Ang pagpapala nawa ng makapangyarihang Diyos, ang pag-ibig at pagliligtas ni Kristo, ang pakikipisan at aliw ng banal na Espiritu, ang siya nawang sumainyong lahat, ngayon at magpakailan-kailan paman. Amen.
To God be the glory. God bless you. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay magpipicturan muna. Tayo po ay dito sa unahan. Tayo po ay mag-picture. Please. Lahat ng lalaki UCM dito sa likod. Akyat dito. Ito po ang ating titulo. Hahawakan natin. Ayan, original po. Lahat po ng lalaki din sa likod. Yan. All men. Tapos, yung mga lola, lagyan natin ng upuan, please. Neng, pakikuha ng mga upuan. Lagyan natin. Tapos si WA. Dito. Lalaki dito sa unahan. Tapos si WA. Diyan sa unahan yung mga lola. Yung mga lola natin at saka Kuya Ubing, paupuin niya. Yan. Yan. Historical itong photo na ito. Lahat po, lahat. Tapos, si Yap, ali kayo. Sama kayo. Tiseda, si Grid, at Tinita, paupuin na Tinita. Yan. Yan. Diyan sa likod, ang mga si Yap at saka si YF. 4, 5. Yan, sama. Huwag kayong umalis. Halina po kayo. Yan. Yan, Kuya Ubeng. Matibay-tibay upuan niyang anong yan. Kuya, pwedeng upuan yan. Kuya Ubeng, diyan ka umupo sa matibay. Ayan. Si YF. Sa unahan, sa dini. Pagitan. Si YF dito sa pagitan. Hindi na mga si YF na buhay pa. Kaya mga pagtinig ng buhay pa. Pasok kayo dito. Pasok. Nandun yung iba siya. Ayan. Kuya Calvin, dito kayo. Hindi kayo makikita dyan. Tumawid kayo dito sa luhuran. Hilahin nyo ng kaunti yan. Diyan sa loob, may tuntungan dyan. Hindi, kaya yan. Yan. Yan, kitang-kita kayo dyan. Higit. Yan. Yan. Hindi laging nangyayari ito. Si YF, pakibilis.
Sa unahan, upo kayo sa unahan, CYF. Game. Sabi ko sa inyo, dito talaga ako eh. Kuya Jad, paging, halika rin eh. Dahil ikaw ang donor ng lahat ng ito. Lapit po nasa likod. Lapit po kayo para makita po. Ayaw na nung dalawa. Dapat ay may papalit dyan, Edwin. Karoon po na ng picture. Para kasama siya. Hindi, minamagic niyan. Mamaya kahit walang ganyan, sama yan mamaya. Nandun pa sa harapan. Nare-record ba dyan ang boses? Oo. Ano ba yan? Planter. Galing. Hindi, alam na. Kahit hindi natin, mamaya nasa harapan na yan. Magic yan eh, magic. Mas maganda ba pwesto niya sa inyo? Sa